Ngayon, sasabak tayo sa pinakamadilim na sulok ng kalawakan para i-uncover ang isang nakakatakot na katotohanan tungkol sa isa sa mga pinakasikat na monsters sa sci-fi, ang Xenomorph. Hindi lang cosmic horror, kundi potentially weapon of mass destruction. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga nakakakabang Xenomorphs ay hindi pinanganak, kundi ginawa? Tama, ang mga perfect killing machines na ito ay maaaring produkto ng sinister genetic engineering. Para itong nalaman mo na ang paborito mong childhood monster ay niluto lang pala sa lab ng mga mad scientists na may galactic grudge. Nakakabaliw, di ba? Let's take a quick trip down the memory lane, shall we? Ang Alien franchise ay nagdudulot ng spine-chilling, acid-dripping terror mula pa noong 1979. Pinanood natin ng may takot kung papaanong ang mga sleek biochemical nightmares na ito ay humahabol sa kanilang prey sa mga claustrophobic na mga corridors ng spaceship at sa mga desolate na mga planeta. Pero paano kung ang lahat ng akala nating alam natin tungkol sa mga creatures na ito ay scratching the surface lang ng isang mas malalim, mas madilim na misteryo? Enter ang bioengineered weapon theory. Hindi lang to wild fan theory na niluto sa isang obscure Reddit thread. Ito ay game changer na maaring magsulat muli ng lahat ng akala nating alam natin tungkol sa alien universe. Imagine mo kung ang mga Xenomorph ay hindi lang cosmic accident o produkto ng evolution na nagkamali talaga ng sobrang tindi. Paano kung purposely designed sila? Bawat nakakatakot na feature ay maingat na crafted para sa maximum lethality. Pero ito ang talagang interesting. Kung ang mga Xenomorph ay engineered weapons, well, sino nga bang gumawa sa kanila? At mas importante, bakit? Para itong nadiscover mo na ang monster sa ilalim ng kama mo o yung halimaw ay sinadyang ilagay pala doon. Ang implications ay nakakagulat and potentially reshaping ang buong narrative ng Alien series. Isipin mo, bawat chest-bursting scene, bawat acid blood-spattered encounter ay nagkakaroon ng bagong meaning. Hindi lang tayo nanonood ng desperate struggle ng humanity laban sa isang mindless cosmic horror. Nasaksihan natin ang unintended consequences ng paglalaro ng Diyos sa galactic scale. Para itong monster ni Frankenstein, pero may mas maraming ngipin at serious attitude problem. Ang theory na ito ay hindi lang nagbabago sa pagtingin natin sa mga Xenomorph. Binabago nitong pag-unawa natin sa buong alien universe. Ang relentless pursuit ng Weyland-Yutani Corporation sa mga Xenomorph, well, hindi niya lang corporate greed, kundi maaring race para kontrolin ng isang weapon na maaring mag-dominate sa galaxy. Ang seemingly endless encounters ni Ellen Ripley sa mga creatures na ito, well, baka hindi lang bad luck, kundi unwitting role niya sa isang cosmic game of chess. Pero bago natin lubos na maunawaan ang earth-shattering implications ng theory na ito, kailangan nating makilala ang mga alleged mastermind sa likod ng mga biological nightmares na ito. Humanda ka kasi malapit na nating makaharap ang isang species na ginagawa tayong mukhang langgam in comparison. Ngayon na naset na natin ang stage para sa ating cosmic horror story, it's time to meet the mastermind sa likod ng lahat ng ito. Kilala natin ang mga engineer, isang lahi ng sobrang advanced na pinamumukhang stone tools ang technology natin. Imagine mong isang species na kayang gumawa ng buhay mismo, nagbibinhi ng buong planeta ng kanilang DNA. Ngayon, imagine mo ng parehong species na yon ay nagdesisyon na gumawa ng ultimate weapon. Nakakatakot, diba? Well, humanda ka kasi sasabak tayo sa mundo ng mga cosmic architects na to at sa kanilang deadly legacy. Magsimula tayo sa basics. Sino nga ba mga engineers na ito? Isipin mo to, 8-foot tall na humanoids na may balat na sobrang maputi na halos translucent na. Mga kalamnan na magpapaiyak sa inggit sa mga bodybuilder at striking resemblance sa ating mga tao. Coincidence? Well, I think not. Ang mga towering figures na ito ang OG creators. Ang mga nilalang na supposedly nag-kickstart sa buhay sa Earth sa pamamagitan ng pag-seed sa planeta natin ng kanilang sariling DNA. Pero ito ang exciting part. Ang mga engineer ay hindi lang space daddies natin. Sila ay technological prodigies na ginagawang mukhang naglalaro lang ng Lego si Tony Stark.
We're talking interstellar travel na ginagawang mukhang leisurely stroll ang light speed, terraforming capabilities na pwedeng gawing tropical paradise ang Mars overnight, at genetic engineering skills na magpapainggit kay Dr. Frankenstein. At huwag natin kalimutan ang kanilang piece of resistance, ang infamous black goo. Hindi to ordinary slime, ito ay shape-shifting, DNA scrambling mutagen na basically evolution in a bottle. Isang patak lang ito at biglang tutubuan ka ng mga tentacles sa mga lugar na hindi mo alam na meron ka. Pero bakit? Bakit ang isang species na may kakayahang kumuha ng buhay ay ibabaling ang kanilang talento sa pagdisenyo ng ultimate killing machine? Parang nalaman mo na si Santa Claus ay nagtatrabaho pala bilang arms dealer sa gabi. Ang mga motivations ng engineers ay kasing misteryoso ng kanilang nakakatakot na kakayahan. Sa isang banda, nag-Johnny Appleseed sila sa mga planeta, nagkalat ng buhay sa buong galaxy. Sa kabilang banda naman, mukhang hellbent sila sa pagsira ng kanilang mga nilikha ng mas mabilis pa sa toddler na nagbawasak ng sandcastle nito. Cosmic gardeners ba sila? Nagpupuro ng galactic garden kapag lumalabis na ang mga species? O sila bang ultimate helicopter parents? Lumilika ng buhay para lang husgahan itong hindi karapat-dapat at pindutin ang reset button. Baka naman sobrang hilig lang nila sa Extreme Home Makeovers Universe Edition. Ano man ang dahilan, isang bagay ang malinaw. Ang mga engineer ay naglalaro ng chess sa galactic scale at tayo ang mga pawn sa kanilang mga board. Ang kanilang mga pasilidad nakakalat sa buong kalawakan ay hindi lang mga lab. Ang mga ito ay weapon factories, gumagawa ng mga biological horrors na ginagawang mukhang sweet dreams ang ating mga bangungot. At sa gitna ng lahat ng ito, well, ang mga xenomorph, ang mga acid-blooded nightmares na ito ay maaaring magnum opus ng mga engineer, ang ultimate expression ng kanilang kapangyarihan para lumikha at sumira. Para bang tinitingnan nila ang pinaka-deadly predator sa kalikasan at sinasabing, hold my beer. Pero bawat sandata ay, well, may kahinaan naman talaga. At ang xenomorph ay hindi exception dito. In fact, ang mismong nature nito ay maaring ang pinakamalaking flaw nito at ang tanging pag-asa ng humanity para sa survival. Nakilala natin ang mga creator. Ngayon naman, tignan natin ang kanilang monstrous masterpiece. Ang xenomorph ay hindi lang mga alien. Ito ay isang abomination na lumalabag sa mismong batas ng kalikasan. Paano kung bawat nakakatakot na aspeto ng xenomorph mula sa acid blood nito hanggang sa lightning fast growth ay maingat na disenyo para sa maximum lethality? Humanda ka kasi sasabak tayo sa twisted biology ng ating paboritong space nightmare. Magsimula tayo sa unique biological features ng xenomorph. Hindi lang ito cool sci-fi designs. Ito ay listahan ng mga bagay na hindi dapat umiiral sa kalikasan. Una, yung infamous acid blood. Hindi lang to corrosive, ito ay kayang kumain ng multiple decks ng spaceship na corrosive. Sa kalikasan, karamihan ng nilalang ay nag-i-evolve ng mga depensa na hindi potentially pumapatay sa kanila kapag nakakakuha sila ng paper cut. Pero itong may built-in na self-destruct mechanism, cool sa pelikula, terrible para sa survival. Pero teka lang kasi may mas exciting pa. Ang exoskeleton xenomorph ay gawa sa polarized silicon. Para sa mga natulog sa chemistry class, ito ay kasing common sa Earth life ng paghahanap ng unicorn na nakasakay sa dinosaur. Para bang tinitingnan ng mga engineer ang periodic table at sinabing, "Hoy, kami tata ng weird stuff na yan." At huwag mo akong simulan sa growth rate nila. Ang mga creatures na ito ay nagiging chest burster hanggang full-grown killing machine nang mas mabilis pa sa pagsasabi mo ng game over. Ang natural na nila lang ay tumatagal ng ilang taon para maging mature. Ng mga xenomorph, well, handa silang manghuli in hours. Para silang nagsispeedrun ng evolution. Ngayon, pag-usapan naman natin ang adaptability. Ang mga xenomorphs ay ultimately biological chameleons yan. Kaya nilang i-incorporate ang DNA nila mula sa kanilang host na nag-a-adapt sa bagong environment nang mas mabilis pa sa pagpapalit mo ng profile picture. Quadrupedal dog alien? Check. Swimming xenomorph? Oo naman. Para silang ultimate mix and match toy ng kalikasan. Except, bawat combination ay nagtatapos sa ngipin at nakakatakot. Pero ito ang mind-blowing. Despite all this adaptability, ang mga xenomorph ay nagme-maintain ng consistent base form sa vastly different environments.
Sa kalikasan, inaasahan mong makakita ng mas maraming variation. Para silang may factory reset button na nagpapanatili sa kanila on brand kahit saan sila lumitaw. Ngayon, i-compare natin ang paborito mong alien killing machine sa ilang naturally evolved species. Karamihan ng highly specialized creatures sa kalikasan ay may significant drawbacks para i-balance sa kanilang cool traits. Ang mga cheetah ay mabilis pero madali silang mapagod. Ang mga koala, cute sila pero kailangan lang kumain ng isang bagay. Ang mga xenomorph, para silang Swiss Army knife na mga predator. Puro advantages, walang downsides. At huwag nating kalimutan ang reproductive strategy. Kahit may ilang masasamang parasite sa kalikasan, walang lumapit sa chest burster approach ng xenomorph. Para silang kumuha ng pinakamasamang aspeto ng parasitic wasps, pataas to 11 at dinagdagan ng psychological horror. Pero ang tunay na pasabog, walang natural predators ang mga xenomorph. Sa anumang balanced ecosystem, may laging something bigger and badder. Hindi sa ating mga xenomorph, sila lang ang nasa tuktok ng bawat food chain na kanilang na-encounter. Para bang may alien species na nagpasyang kumuha ng ultimate apex predator kasi nagustuhan lang nila. Lahat ng ito ay nagpapakita ng isang malinaw na larawan. Ang xenomorph ay hindi unlikely na nag-evolve naturally. Ito ay halos imposible. Bawat aspeto ng biology nito ay sumisigaw ng design mula sa acid blood hanggang sa rapid adaptability nito. Para bang may kumuha ng checklist ng mga bagay na gumawa ng perfect killing machine at ginawa itong buhay, humihinga na bangungot. Nakita natin ang imposibleng biology ng xenomorph. Ngayon naman, pag-usapan natin ang purpose nito. Kasi kung tama nga ang theory natin, ang mga creatures nito ay hindi lang ginawa para pumatay. Ginawa sila para mag-conquer. Imagine mong pag-unleash ng isang xenomorph sa isang lang kamalay-malay na planeta. Ngayon, imagine mo na ang planetang yun ay completely overrun in a matter of weeks. Nakakatakot, di ba? Well, get ready kasi sasabak tayo sa nightmarish potential ng mga xenomorph bilang weapons of mass destruction. Magsimula tayo sa strategic advantages ng paggamit ng xenomorph bilang mga biological weapons. Una sa lahat, we're talking about self-replicating army. Isang xenomorph ay nagiging 2, nagiging 4, nagiging unstoppable tide ng ngipin at kuko. Para itong may nag-weaponize ng Ponzi scheme, pero instead na perang mawawala sa'yo ang, well, lahat. Pero teka lang kasi may mas maganda pa, o sabihin nating mas malala, well, depende yan sa perspective mo. Ang mga xenomorph ay ultimate sa area of denial. Gusto mong gawing uninhabitable ang isang planeta nang hindi sinisira ang resources ito? Well, magre-risk ka lang ng ilang facehuggers at voila! Instant no-go zone na. Para itong galactic equivalent na paglalagay ng beware of dog sign. Except, ang aso ay 7 foot tall na killing machine na may acid na dugo. Speaking of acid, pag-usapan naman natin ng psychological warfare. Ang mga xenomorph ay hindi lang physically nakakatakot. Sila ay walking, stalking nightmare factory. Ang paraan ng pag-reproduce nila, well, pure horror. Ang itsura nila, biomechanical terror. Ang hunting methods nila, ang stuff ng PTSD. Para bang may tumingin sa bawat human fears at sinabing, gawin natin yan, pero gawin nating mas malala pa. At ito ang talagang interesting. Ang mga xenomorphs ay adaptable. Nakukuha nila ang characteristics ng kanilang hosts. Ibig sabihin, pwede silang i-tailor sa specific environments o targets. Kailangan mo ng aquatic assault force? Well, xenomorph fish hybrids at your service. Gusto mo ng something na pwedeng humabol sa mabilis na prey? Introduce ko sa iyo ang xenomorph cheetah. Para bang may Swiss Army knife ka, kung bawat tool sa knife na yon ay dinisenyo para magdulot ng maximum terror at carnage. Pero ang tunay na pasabog, plausible deniability. Hindi tulad ng conventional weapons, ang mga xenomorph ay pwedeng ipasa bilang isang natural kahit na nakakatakot na mga alien species. Parang ganito yan, sasabihin sa'yo na, yung mga planet-destroying monsters, well, wala kaming idea kung saan sila galing eh. Total mystery. Anyway, ngayong uninhabitable ng mundo nyo, okay lang ba na dito kami titira? Parang ganun yung sasabihin ng mga engineers sa atin. Ngayon, alam kong iniisip mo, pero teka lang, hindi ba mga xenomorph ay magiging kasing panganib din sa mga gumawa sa kanila? At tama ka dyan, na magdadala naman sa atin sa elephant-sized alien sa kwarto. Control,
o mas tamang sabihin ang complete lack thereof. Alam mo, sa lahat ng perfect organism status nila, ang mga xenomorph ay may isang maliit na flaw. Hindi sila masyadong mapili sa kung sino ang hinahabol nila. Kaibigan, kalaban, creator, pare-pareho lang sa kanilang lahat yan. Para itong gumawa ka ng ultimate guard dog, tapos marirealize mo na iniisip itong lahat, kasama ka ay isang intruder. At hindi pa kasama niya ng potential para sa galactic contamination. Imagine mo ang xenomorph infestation na kumakalat mula planeta papunta sa isa pa, system papunta sa isang system. Para itong pandemic, pero instead na kailangan mong maghugas ng kamay, kailangan mong inuk ang buong planeta mula sa orbit. Ito lang ang sure way na explore na natin ang nakakatakot na potential ng mga xenomorph bilang mga sandata. Pero ngayon ay oras na para i-consider ang flip side. Kasi kapag nakikipag-deal ka sa ultimate killing machine, maaring may mangyaring mali. Catastrophically wrong. Paano kung ang mismong creation ng mga engineer ay bumalik sa kanila? Ano kung ang sandata na dinisenyo nila para i-dominate ang galaxy ay naging instrumento ng kanilang sariling pagkawasak? Papasok tayo sa nightmarish realm ng unintended consequences. Magsimula tayo sa obvious, control. O mas tamang sabihin siguro na wala talagang control. Imagine mo na gumawa ka ng pinaka-perfectong predator sa galaxy tapos marirealize mo na nakalimutan mong mag-install ng off switch. Para kang gumawa ng Terminator tapos binigyan mo ng Red Bull. Naghahanap ka lang talaga ng gulo. Ang rapid reproduction rate ng mga xenomorph na nagiging dahilan ng kanilang effective weapon ay siya ring pinakamalaking drawback nila. Mag-release ka ng ilang bad boys na to sa isang planeta at bago pa masabi ang game over, may infestation ka na ng mapapamukha sa mga kuneho na mga amateur lamang. Ito ay exponential growth na mayroong mga ngipin, acid at sobrang bad trip na attitude. Pero teka lang kasi may mas malala pa dito. Naalala mo ba kung papaano ang mga xenomorph ay kayang mag-adapt sa iba't ibang environment at hosts? Well, maganda yan hanggang sa mag-adapt sila sa mga paraan na hindi mo ina-anticipate. Biglang immune na ang iyong space-faring murderer machines sa iyong containment protocols. Para kang gumawa ng superbug, except itong isa ay actively hinahanap ka para patayin. At huwag nating kalimutan ang potential para sa galactic contamination. Isang nakatakas na xenomorph sa isang spaceship ay maaari ka nang humarap ng pandemic na magpamamukha sa Black Death na common colds lamang. Imagine mo kung papaanong mag-quarantine ng buong star systems. Siguro sasabihin nila, well, pasensya na po, sarado ng sector nito dahil sa outbreak ng acid-blooded killing machines. Bumalik na lang po kayo after ng ilang milenya. Pero ang tunay na pasabog, well, ang psychological toll. Ang paglikha ng isang species na dinisenyo solely for destruction, tiyak na magkakaroon yan ng karmic drawback. Para ka naglalaro ng Diyos, kung ang Diyos ay sobrang mahilig sa horror movies at may twisted sense of humor. Baka siguro, akala ng mga engineer ay gumagawa sila ng ultimate weapon. Pero sa totoo lang ay humuhulma sila ng mga kadena ng kanilang sariling mga bangungot. Ngayon, pag-usapan naman natin ng ethics kasi walang kasabi ng moral quandary ng mas malakas pa kaysa sa pag-unleash ng horde ng biomechanical death monsters sa mga walang kamalay-malay na populasyon. Ito yung klaseng bagay na magpapasabi sa'yo ng, tayo bang masama dito? Spoiler alert, kung iniisip mo lang na ang mga xenomorph bilang viable military strategy, ang sagot malamang ay oo. Pero ito talagang interesting. Paano kung ang mga xenomorph ay hindi lang failure of control, kundi failure of understanding? Paano kung sa paglikha ng perfect organism, ang mga engineer ay gumawa ng isang bagay na lampas sa kanilang pangunawa? Para ka nagtuturo ng AI na mag-isip, tapos nagulat ka ng magdesisyon ito na ang mga tao pala ang problema. Ang potential loss of control scenarios ay sapat na para panatilihin kang gising sa gabi. Imagine mo ang isang xenomorph queen na nagkakaroon ng sentience at nagdesisyong sawa na siyang maging pawn sa gera ng iba. Biglang hindi ka na nakikipag-deal sa isang sandata, kundi sa isang vengeful new species na may galit sa mga gumawa sa kanya. Ito ay Frankenstein level pero sa kalawakan. At spoiler alert, hindi ito magandang katapusan para sa mabuting doktor. At yan nga ang xenomorph, isang cautionary tale ng scientific hubris.
ang mga panganib ng paglaro ng Diyos at kung bakit dapat mong palaging basahin ang fine print bago mo i-unleash ang iyong doomsday weapon. Kasi kapag nakikipag-deal ka sa engineered evolution, hindi ka lang naglalaro ng apoy. Naglalaro ka ng apoy na nag-iisip, nag-a-adapt at nagdedesisyon na hindi kanya particularly gusto. Nabuo na natin ang ating case pero ngayon ay oras na para sa clincher. Kasi ang katotohanan tungkol sa mga xenomorph ay hindi lang nakatago sa mga anino. Nasa harap mismo ng screen kung alam mo lang kung saan titingin. At dito ka tumingin. Paano kung sabihin ko sa iyo na si Ridley Scott mismo ay naglaglag ng mga hints tungkol sa tunay na nature ng mga xenomorph ng ilang taon na? Nandoon ang clue. Kailangan mo lang i-connect ang mga dots. Magsimula tayo sa Prometheus, shall we? Ang pelikulang ito ay parang treasure trove ng aha moments para sa ating theory. Naalala mo ba yung creepy mural sa facility ng engineer? Yung mukhang suspiciously xenomorph sa lahat ng biomechanical glory nito? Hindi lang ang spooky set dressing. Ito ay neon sign na sumisigaw na matagal na kami naglalaro ng DNA bago pa man ma-invent ng mga tao ang microscope. But wait, there's more. Pag-usapan naman natin yung black goo. Alam mo yung stuff na nagpapatransform sa mga uod sa papuntang snake monsters at sa mga tao into, well, sabihin na lang natin hindi mga tao. Hindi ito ordinary alien Kool-Aid. Ito ang Swiss Army knife ng mga bioweapons ng mga engineer. Kaya mag-write ng DNA ng mas mabilis. At saan nga ba lahat ito patungo? Well, diretso sa ating paboritong acid-blooded nightmare of course. Ngayon, pumunta tayo sa Alien Covenant, kung saan ang Prometheus ay naglalagay ng breadcrumbs. Ang pelikulang ito ay halos hinahampas tayo ng xenomorph-shaped bat. Enter si David, ang dating friendly neighborhood synthetic na may God complex. Panoorin mo mabuti habang nagpe-play siya ng Dr. Frankenstein sa mga tira-tira ng engineer. Hindi lang siya nagtitinker, nagre-refine siya, nagpe-perfecto. Sa kanyang sariling mga salita, siya ay creating the perfect organism. Familiar ba? Dapat lang, ito ay halos tagline ng xenomorph. Pero ito ang talagang interesting. Pakinggan mo mabuti ang dialogue nang ipinakita ni David kay Oram ang kanyang little workshop of horrors. Hindi lang siya nagmamayabang tungkol sa kanyang mga creations. Sinasabi niyang perfecting ang mga ito, ang advancing ng sinimulan ng mga engineer. Para kang nanonood ng isang mad scientist na naglalagay ng finishing touches sa isang doomsday devices. Except, ang device na ito ay may ngipin, acid, blood, at kagaya nga sinabi ko, laging bad trip. At huwag nating kalimutan ng visual cues. Ang paraan ng paggalaw ng mga proto-xenomorph sa Covenant, ang paraan ng paghahunt nila, lahat ay early reminiscent ng classic xenomorph na kilala at kinatatakutan natin. Pero may mga pagkakaiba, subtle tweaks na nagsasuggest ng work in progress pa lang ito. Ito ay evolution in fast forward, guided by an artificial hand. Ngayon, alam kong iniisip mo, pero paano naman si Ridley Scott? Siguradong may sasabihin ng taong nasa likod ng kortina tungkol sa lahat ng ito. Oo, meron. Sa mga interviews, si Scott ay nagbigay ng mga bomba na mas malaki pa sa sumira sa Hadley's Hope. Kunento niya ang mga engineer na nagpapatakbo ng military installation sa LV-223 tungkol sa kanila na gumagawa ng mga biowarfare experiments. Sinabi niya pa na ang mga engineer ay gumawa ng unang xenomorph. Pero ito ang pasabog. Hindi ito nakita ni Scott bilang katapusan ng kwento. Nag-hint siya na gusto niyang i-explore ang homeworld ng mga engineer para mas malalim pang alamin kung bakit nila nilikha ang mga biological nightmares na ito in the first place. Para siya nag-iimbita sa atin na sundan ang mga breadcrumbs papalik sa Cosmic Bakery. At ito na nga, ando na ang lahat ng clue, nakatahi sa mismong fabric ng mga pelikula. Mula sa mga mural hanggang sa mga mutagen, mula sa synthetic scientists hanggang sa mga salita ng creator mismo. Lahat ay nagtuturo sa isang nakakatakot na konklusyon. Ang mga xenomorph ay hindi lang mga halimaw mula sa kalawakan. Sila ay mga sandata, maingat na dinisenyo, meticulously engineered, at lubos na nakakakilabot na perpekto. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Meron po tayong member content
Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.